Sa harap ng mga napaulat na umano'y bayaran sa kumakalat na People's Initiative Campaign, inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Senado na repasuhin ang ilang probisyon ng saligang batas. Agad namang nagpahayag ng suporta rito si House Speaker Romualdez. Narito ang ating balitang A to Z. Nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran. Nababahala na maging ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa napaulat na umano'y bayaran ng lagda para sa isang People's Initiative campaign. Kaya naman ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, inatasan na ng Pangulo ang Senado na pangunahan ng pagrerepaso sa economic provisions ng 1987 Constitution. Mas mainam raw kasi na kung talagang kailangan ng maamyendahan ang saligang batas, ay gawin ito sa isang Constitutional Assembly o CONAS. Kaysa naman kung hahayaan ang kumakalat ngayon na kampanya na People's Initiative. As far as we're concerned, their plan is unconstitutional because we are a bicameral system of government. The proposal subject of the People's Initiative could have led or could lead, rather, to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. Sa ilalim ng CONAS, ang mga miyembro ng Senado at ng mababang kapulungan ang babalangkas ng mga rebisyon sa saligang batas. Tiniyak naman ni Zubiri na sa ipinasang resolution of both houses, limitado ang pag-amenda sa economic provisions, partikular sa operasyon ng public utilities sa bansa at education services. Siniguro rin ito na hindi babaguhin ang pagbabawal ng foreign land ownership. Pero si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. Siya mismo nagsabi, malabo yun. He said that, and I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Kasunod nito, nagpahayag naman ng suporta ang House Speaker Martin Romualdez ukol sa resolusyon. Matatandaang bago mag-holiday break ang Kongreso, mismong si Romualdez ang nagsabing napapanahon na para muling silipin ang pagbabago ng economic provisions ng konstitusyon.